opisyal na po si dating Secretary of Justice Jesus Crispin Remulla ang bagong ombudsman na ikinagala ng majority ng mga Pilipino. Dahil nadagdagan po ang kakampi ni President Bongbong Marcos na lalaban sa korupsyon. Pero siyempre, may mga nag-iiyakan po. At merong nagluluksa. Hindi po ba? Isang araw bago italaga si Boying Remulla bilang ombudsman, ay naglabas ng statement si Amy Marcos. Sabi niya nun, tunay ngang kulay itim pa rin ang kulay ng bayan. Para kay Amy Marcos po ngayon, talaga pong tuloy-tuloy na ang pagiging itim ng buhay niya. Hindi na po mawawala ang kulay itim sa pagkatao ni Amy Marcos. Sabi pa niya, nagluluksa, nababalutan ng pangamba at kawalan ng pag-asa ang bayan. Kayo lang pong mga DDS, Amy Marcos, ang nagluluksa. Kami po ay masayang-masaya dahil madadagdagan po ang mga kakalaban at hahabol sa mga korap. So, siyempre, mababalutan kayo ng pangamba at kawalan ng pag-asa. Hindi po kami ang nababalutan ng pangamba dahil wala kaming kakaba-kaba na gagawin ni Boying Remulla ang kanyang bagong papel bilang ombudsman. Kayo ang dapat mangamba. Kayong mga may itinatago. Hindi ba sabi nyo nung panahon ni Duterte, kung walang tinatago, walang dapat katakutan. Ito nga, hindi pa natatalaga si Boying Remulla bilang ombudsman. Nababalutan na daw ng pangamba, nagluluksa ang bayan, at wala na daw pag-asa. Kayo ang wala ng pag-asa na harangin ang pagka-ombudsman ni Boying Remulla. Dahil lahat na nga ginawa nila To the point na kinasuhan pa ni Amy Marcos itong si Boying Remulla. Binasura. And yet, nag-file pa rin siya ng motion for reconsideration. Nabigyan na ng clearance si Remulla. Dahil sabi nga, hanggat may kaso ka, out ka sa pagka-ombudsman. Naibasura na nga yung demanda ni Amy Marcos. So, sa pagkakaintindi ko, pwede na siyang bigyan ng clearance. But the mere fact na sinabi ng JBC na nabigyan ng clearance si Remulla na isama yung pangalan niya sa shortlist at ngayon siya na nga ang bagong ombudsman. Di maghabol sa tambol mayor itong si Amy Marcos. Ganyan talaga ang buhay Kanya-kanyang panahon lang yan. Ang gusto kasi nitong grupo ni Amy Marcos, kanila na ang Supreme Court dahil halos lahat po na nakaupo sa Supreme Court ay appointee ni Rodrigo Duterte. Sa kanila na rin niya ang Senado. Pansinin ninyo, majority ng mga senador natin, mga DDS senators po yan. Tapos gusto ninyo, kayo pa rin ang ombudsman? Sumusobra naman yata kayo. Gusto nyo kayo na ang humawak lahat? Hindi nga ba sa House of Representatives gusto pang patakbuhin ni Sara Duterte si Pulong sa pagka-Speaker of the House? Bakit naman parang ganun na lang ang kanilang kapit sa kapangyarihan? Tapos na ang termino ni Digong pero ayaw nilang bumitaw. Hindi ba hanggang ngayon kung ano-anong gimmick pa ang ginagawa nila para mapabagsak si President Bongbong Marcos, hanggang ngayon din matatag si PBBM. Siya pa rin ang presidente natin. Pero hindi po titigil yung mga DDS na yan. Lalo na ngayon, meron na naman silang nilulutong people power. Sabi dito, DDS vloggers are now urging their followers on Facebook to gather at EDSA for a people power movement to overthrow Marcos after Remulla's appointment as ombudsman. Naku, hindi na ba kayo napagod sa people power? Wala naman kayong hatak Malakas lang kayong mag-ingay sa social media dahil sa mga troll farms ninyo. Sabi naman ni Pulong Duterte, it makes sense. Sa dami ng problema ng mga nakaupo ngayon, kailangan nila ng lahat ng tulong na makuha nila para mapagtakpan sila, even at the cost of making a mockery of our Constitution. God bless the Philippines. Ano kayang mockery ang sinasabi ni Pulong? Bakit nung naglabas ang Supreme Court ng desisyon na unconstitutional yung articles of impeachment ni Sara Duterte, walang umimik sa mga DDS? Walang nagreklamo? Hindi ba't pinaikot-ikot din ng Supreme Court yung batas? Nag-revise sila agad-agad para pumabor kay Sara Duterte yung naging desisyon nila? Nakarinig ba tayong nagreklamo si Amy Marcos o si Pulong? Hindi. Kasi
pabor sa kanila. Pero di ba ang daming nagsabing kahit ng mga law experts na mali ang ginawa ng Supreme Court na basta na lang ni-revise yung batas just to suit Sara Duterte? O bakit ano itong sinasabi ngayon ni Pulong Duterte? Even at the cost of making a mockery of our Constitution. Yung ginagawa ba ni Sara Duterte? Hindi ba mockery of our Constitution yon? Patuloy niyang binabastos ang mga Pilipino sa ginagawa niya. At sabi pa ni Pulong, it makes sense. Sa dami ng problema ng mga nakaupo ngayon, ay kung tutuusin, hindi yan problema ni PBBM. Ang may problema dyan, yung mga sangkot sa anomalyang ito. Yung mga itinatago, yung hindi maipaliwanag kung saan nila dinala yung pera. Sila ang may problema, hindi si President Bongbong Marcos. Sabi pa ni Pulong, kailangan nila ng lahat ng tulong na makuha nila para mapagtakpan sila. Bakit? Kanino hihingi ng tulong si PBBM? Sa inyo? Ang gusto nyong mangyari? Si Sara Duterte ang pipili ng ombudsman? Yang tulong na hinahanap ni President Bongbong Marcos ay tulad ni Boying Remulla na sasamahan siyang labanan ang korupsyon. Walang sisinuhin, walang sasantuhin. Kahit na yung mga tinatawag na untouchables. So bigyan natin ng pagkakataon itong si Ombudsman Boying Remulla. Hindi pa nga nakakapag-umpisa, binabanatan nyo na kagad. Diyan nyo po kasi makikita kung gaano katakot na takot ang mga DDS kay President Bongbong Marcos. Yung sinasabi nilang weak leader, kesyo natatakot daw si President Bongbong Marcos sa mga Duterte. Baliktad po yan. Ang mga DDS ang takot na takot kay President Bongbong Marcos, tanggapin man nila o hindi. Kaya nga lahat na lang ng paraang ginagawa nila para pabagsakin si President Bongbong. Hindi sila nagtatagumpay at hindi sila magtatagumpay. Sabi nga ni Amy Marcos hindi raw basta-basta ang pagkakasama ni Justice Secretary Boying Remulla sa shortlist ng Judicial and Bar Council para sa Ombudsman. May misyon daw ito. Ayon pa kay Amy, may utos at layunin umano na ipakulong si VP Sara Duterte, kaya siya ang napipisil para sa pwesto. Ngayon, baseless lahat yan. Walang timbang. Ano ba namang kalokohan Baka to? mapakulong si VP at saka Talagang kayo ba? pinagpipilitan. Bakit po? Hindi ko alam. May utos siguro, may pakay. Bakit pag ombudsman? Nilabas po, Kasi, parang MM ang nilabas sa list. parang, ewan ko, hindi ko alam. Basta nakakatuwa lang kasi nakikita ko na may dalawang kandidato na talagang hindi sinundan yung mga regulasyon. Biglang last minute, nakaproduce, kahit may disbarment case, kahit may ombudsman cases. Saka naman nakarinig ng gano'n. First time naman yan. Ang JBC, tinitingala natin, ginagalang ng maigi. Ba't nagkaganito? Nakakalungkot lang. Still believe na may planong ipakulong si VP? Sigurado ako. Yung ombudsman daw kasi parang bantay. Do you agree with that? Yes, Parang huling bantay. Siya na talaga ang inaasahan para sa ating tunay na public service. Ang tunay na bantay dyan ay yung ombudsman, pati yung mga flood control na yan. Iuuwi yan sa ombudsman. Bakit maglalagay ng kaduda-dudang personalidad na, klaro naman, politiko naman yan. Hindi naman yan na maaring maging, anong sinabi, recognized probity and independence. Sumunod naman tayo sa batas for a change. Okay. Thank you, ma'am. Huwag mo nang paikuti ng isip ng taong bayan, Amy Marcos. Kung talagang walang kasalanan si Sara Duterte, wala siyang dapat ikatakot. Hindi ba doon niya sa impeachment? Laging sinasabi ni Sara Duterte, handa naman daw siyang harapin ang impeachment case niya. Kaya lang, in-archive na ng mga senador. Ngayon, wala pong senador ang makakahadlang kay Boying Remulla. So, kung may kasalanan si Sara Duterte, abay, dapat lang siyang makulong. Kung wala, di good. Happy-happy ang mga DDS. Pero kung titignan nyo ang ekspresyon ni Amy Marcos, well, para sa akin lang naman sa pananaw ko, nung nakita ko tong interview kay Amy Marcos, banaag na banaag ko ang pagkatakot ni Amy Marcos. Lalo na at paiimbestigahan ni Remulla ang posibleng anomalya sa salin ni VP Sara. Ayon po dito sa balita, nangako ng transparency at accountability si dating Justice Secretary Boying Remulla
na ngayon ay itinalaga ng Pangulong Bongbong Marcos bilang bagong ombudsman. Sinabi ni Remulla na magkakaroon ng mas bukas at transparent na tanod bayan sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ayon kay Remulla, ang trabaho ng ombudsman ay para sa buong Pilipinas at hindi para sa isang kampo ng politiko. Kung ang pag-uusapan naman ay mga kaso na iniimbestigahan ng pamahalaan, sinabi ni Remulla na uunahin niya ang issue sa flood control anomaly. O ayan naman pala ay ni Marcos huwag ka nang masyadong mangamba. Dahil ang uunahin naman daw ni Remulla ay ang issue sa flood control anomalies. So safe muna si Sara Duterte. Pero sa kaso naman ni VP Sara, sinabi ni Remulla na pag-aaralan din nila ang committee report na inihain ng Kamara sa Office of the Ombudsman kaugnay sa issue ng confidential funds nito. Ala, mukhang wala pa rin kawala si Sara Duterte ay ni Marcos. Ito na nga ba talaga ang simula ng wakas ng mga untouchables? Again, congratulations po kay Ombudsman Boying Remulla at umaasa po kami na sana tuparin mo yung sinabi mong transparency at walang sisinuhin, walang sasantuhin. Hanggang dito na lang po muna tayo hanggang sa susunod na mga issues. Agyamanak.